na ito, pagkuha ng monster cards. Kung pisikal na lakas lang ang pag-uusapan, nasa inyo na ang lahat ng kailangan para gawin yon. Ang kulang na lang sa inyo ay karanasan. Yun ang magbibigay sa inyo ng abilidad na makapag-isip ng pinakamagandang tactic sa pakikipaglaban depende sa makakaharap nyo. Sa makatuwid, kakayahan makadevelop ng strategy. Ang kakayahan! Makadevelop ng strategy? Sa pagkakataong ito, hindi ko na kayo i-coach tulad ng una. Mahala kayo, mahalagang mahasa din ang utak sa laban at hindi lang ang katawan. Bukod tangi talaga ang mga non-user na nakaisip at lumikha ng game na ito. Pinrogram ang buong laro para palakasin ng sinumang player, basta sundin lang ang natural na takbo ng laro. Pero pakiramdam ko nilikha talaga ang larong ito para lalo siyang palakasin. Sa wakas! Nakahuli din ako, Marimochi! Lahat ng Nen battles, ihaharap ka sa maraming iba't ibang klase ng kalaban na may iba't ibang Nen types. Ang kakayahan na mag-isip ng mabilis sa isang laban ay ang pinaka-importante sa lahat. Kapag inasa mo ang kakayahan mong mag-observe at mag-analyze, hindi ka na mawawala ng focus dahil magiging isang reflex na ito. At tamang-tama ang game na ito para sa pag-develop ng ganong kakayahan. Ang pinakamahirap na halimo sa area na to ay ang Bubble Horse. Kapag napagtagumpayan nila ang pagsubok na yon, gagraduate na rin sila sa second stage. Zetsu! Huli rin kita! Nahuli rin kita, Bubble Horse! Uy, congrats! Pagdating sa kakayahan mag-analyze at pisikal na lakas, mas lamang si Killua. Pero hindi naman papahuli si Gon. Nakakabawi siya pagdating sa concentration at pambihirang bilis gumaling ng katawan niya. Talagang perfect ang combination nila! Okay, ang menu naman natin ngayon, mga exercise sa pagdedepensa. Alam ko yan! Tama, Gon. Itong teknik na natutunan mong gamitin. Ten, Zetsu, Ren, Hatsu, at Gyo. Lahat yun pinagsama para sa teknik na ito. Angko! Itoon ang lahat ng aura sa isang bahagi ng katawan na gagamiting focus ng ataking gagawin. Kapag ginamit mo ito, hamak na mas pinalalakas nito ang mga karaniwang offensive attacks. Sige, gagamitin ko ngayon ang kamao para umatake. Dapat na-block ng katawan ninyo ang kamao kung balot ng ko. Hindi pwedeng umilag. Halata sa mga mukha niyong naisip niyo ng magiging problema. Kapag ginamit mo ang karaniwang aura mo para mag-block ng ko, magtatalo kayo ng napakalaking damage. Kaya anong pwede ninyong gawin? Kailangan gumamit din ng ko! Kalahating tama ang sagot mo. Ko, ipangtapat sa ko. Basta hindi nalalayo ang agwat ng kakayahan ng katunggali mo at magawa mong mablock ang tira niya, hindi ka masasaktan. Ang problema lang, paano kung tirahin ka niya sa bahagi ng katawan mo na hindi mo pinalakas ng ko? Malamang wala nang matitira sa katawan mo. Kung ganon, dapat gamitan na lang ng ko ang buong katawan. Kahit medyo salungat ito. Kuha mo! 10 at Ren ang kakailanganin para magawa yon. Ken ang tawag doon. Maipagtatanggol mo ang sarili mo kung babalutan mo ang katawan mo sa aura na higit na mas malakas sa normal. Hindi ito kasing lakas ng ko, pero yun ang pinakamainam na gamiting teknik sa pangdepensa. Gon, gawin mo ngayon ang Ren. Kung pananatilihin mo yan ng matagal, yan ang Ken. Ngayon, subukan mong depensa ng sarili mo laban sa suntok ko. Ang bagal lang. Hala, porket nakita mong mabagal lang ang suntok ko, binaba mo ng tensyon sa katawan mo. Mabuti na lang di mo tinanggal yung Ken, kundi siguradong nabura na yung mukha mo. Purong kapangyarihan pa lang ng ko yung tumama sa'yo. Kung idadagdag ko pa ang bilis at lakas ng isang karaniwang suntok, mas lalakas pa ito ng lubusan. Depende ba sa taglay na lakas ng sumusuntok? Ilang dosenang beses ang ilalakas. Sa simula, ganong pagsuntok mo nang gagawin ko pang ensayo mo, pero hindi ko sasabihin kung kailan. Dapat mapanatili mo lang ang Ken mo habang naghihintay ka hanggat kaya mo. Gon! Oh! Halos
nakadalawang minuto ka rin dun, no? Hindi ko alam na ganun pala kahirap patagalin ang Ren para gawing Ken. Baliwala din gamitin ang teknik na yan kung hindi mo din mapapanatili ng kahit na 30 minutes man lang ang Ken mo. Ayos! Nakalusot uli! Ken training na uli! Magaling! Naka 30 minutes ka na! Ang laki na ng improvement ninyong dalawa mula nung huling buwan! Ang number 3! Tama, pero mas mabilis ng konti si Killua! Gone! 1,000 push-ups! Sa araw na ito, magsisimulang apply the combat training. Ken! Ang tawag sa stance na yan ay 50-50 stance. 50% attack power at defense. Dahil sa ganyang balancing kondisyon, kahit maglaban pa kayo hanggat gusto ninyo, wala sa inyong masasaktan ng malubha. Kaya anong pwede niyong gawin? Gumamit ng ko! Makulit ka rin ano? Anong gagawin mo kung matamaan ka niya sa ibang parte ng katawan mong walang ko? Gumamit ng Gyo. Tumpak! Gawin ang 50-50 stance. Mula sa stance na to, bago ka umatake, gagawin mong 70% ang power sa kamao mo at 30% para sa ibang bahagi. Yun ang gagamitin ninyo para malaman kung paano niyo i-adjust ang ratio ng attack power at defense ayon sa sitwasyon. Ito ang tinatawag na Ryu. Sige, subukan ninyo. Ilipat sa kanang kamay ang 70% at 30% para sa iba. Kahit hindi sakto, basta masubukan nyo lang. Kaliwang paa, 80% at 20% ang ibang bahagi. Sa ulo, 60% at sa ibang bahagi, 40%. Gawin nyo to ng 30 minutes 3 times a day. Idadagdag nyo sa regular training menu ninyo. Hindi pa tapos. Susubok tayo ng konting sparring. Gamitin yung itinuro ko sa inyong Ryu kanina. Kahit mabagal lang dahil hindi pa kayo sanay. Habang nakadepensa kayo, tansyahin yung mabuti ang gagawing pagsugod ng opponent ninyo. Tsaka kayo gumamit ng Ryu para makadepensa. Okay, handa na? Go! Sige, ako nang mauna. Kanang paa. 55% power. Kanang paa niya, mga 60% yata. Kaliwang kamay, 60%. Kanang kamao, 80% power. Kaliwang siko, 80%. Kapag ipinagpatuloy nila ito araw-araw sa loob ng 2 buwan, magagawa na nila makipaglaban ng mabilis at mas natural gamit ang Ryu. At pagkatapos nun, pwede na silang umabante sa final stage. Okay, break muna! Maraming salamat sa magandang laban! Os! 2 linggo pa lang ang nakakalipas, pero malaki ng inunlad nila. Dahil napakabilis ng progress ninyo, mukhang handa na kayo sa final stage. Ang final stage? Tama! Ang Individual Nen-Type Ability Training! 3! Tama! Sabay lang kayo! Magkakaroon kayo ng free training para sa sarili ninyong Nen-Type. Halimbawa, para sa Enhancer Type, magpo-focus ka sa kakayahan ng isang Enhancer habang gumagawa din ng mga balancing ensayo para sa 2 katabing Nen-Types. Sa ganitong paraan, mas mamamaster mo ng mabilis ang sarili mong estilo ng Nen. 9! Tama! Patas lang uli! Ang galing mo na Killua! Ikaw din naman eh. Okay, simulan na natin! Os! Para sa araw na ito, isang enhancer exercise ang gagawin. Ang unang level nito, pagdurog ng bato. Dapat makadurog ng 1,000 bato. Gamit ang isang batong hawak nyo na binalutan nyo ng aura. Kapag nagawa nyo yun, pasado na kayo. Sige, simulan nyo na! Akala mo simple pero mahirap din palang gawin. Ang ginagawa ko lang naman, binabalutan ko ng 100% attack power ang bato bago ito mismo tumama. Pero nararamdaman ko ng mabilis na humihina ang nen ko habang tumatagal. Nadurog na yung bato ko! Kapag nadurog yung bato na may aura sa kamay nyo, bagsak kayo. Laman oh! Hindi! Palpak ako! Ano bang sinasabi mo dyan? Ang galing mo nga, takadami ka pa eh. Sunod naman, gumawa tayo ng transmitter type na exercises. Relax ka lang, huwag kayong magmadali. Isang uri lang ng Nen-Type bawat araw para makapag-concentrate kayong mabuti. 6! Tama! Sabay uli kayo. No naman.
Lagi na lang ganun. Matuwa kayo dahil ang ibig sabihin lang no, naging bihasa na kayo sa paggamit ng Gyo. Maaari, pero ang boring kasi pag walang panalo. Alam ko na, mag-jack and point na lang tayo. Ang matatalo, kailangan gumawa ng 1,000 push-ups. Sige ba? Jack and point! Hale, hale, hoy! Jack and point! Panalo ko! Talo ko! Alam niyo ba mga bata na sinasabi nilang ang pinagmulan ng Jack and Poy ay martial arts? Huh? Papel, bukas na palad para makadurog ng laman loob. Gunting, mga daliri para i-target ang vital points. At ang bato, suntok gamit ang kamoon na pang-external damage. Noong unang panahon, ipinagbawal ang martial arts dahil napagkamalan itong isang masamang sining na nagpapalaganap lang ng karahasan at hindi isang uri ng pagdisiplina ng utak. Kaya para makapagsanay ang mga martial artists, nagkunwari silang naglalaro. Sa larong ginamit nila, sinasabing nagmula ang larong kilala natin ngayon bilang Jack and Poy. Aba, antigo ka na talaga. Yun na nga. Ha? Alam ko na. Mga kasama, kasalukuyan na tayo nakakolekta ng 133 cards ng iba't ibang uri ng 90 Stay Pocket Cards. Ito ang bunga ng mga pagsisikap ninyo. Nagpapasalamat kami. Sa natitirang 10 na wala pa sa atin, nalaman na namin kung saan matatagpuan ang pitoron. Malapit na rin yung mapa sa atin. Pero, napagalaman namin ang grupo ni Retchusgara ay may hawak na rin parehong bilang ng sa atin ng mga Stay Pocket Cards. Mukhang hindi may iwasan na makipaglaban tayo sa kanila sa bandang huli para maunahan silang i-clear ang game. Pero, naniniwala ako mananalo tayo sa kanila dahil mas maganda ang cards natin. Mga kasama, malapit na natin makamit ang tagumpay! Kung okay lang, may gusto rin akong sabihin. Parang napakatagal ng 5 taon, pero kung iisipin masyado itong maiksi. Bago ang lahat, may kailangan ako ipagtapat sa inyong lahat na nandito ngayon. Ako kasi ang bomber. Uy, ano ka ba? Ano ba sinasabi mo? Huwag kayong magulo, makinig muna kayo. Ang bawat isa sa inyong nandito ngayon, nilagyan ko ng bomba. Ano? Paano naman nangyari yun? Tama na, hindi kami manguhang. Huminahon lang muna kayo't makinig. Ayan tuloy. Sa lahat kasi ng ayaw ko yung hindi ka pinapatapos magsalita. Isa ito sa mga kakayahan ko, ang Little Flower. Tulad na nasaksihan nyo, kaya kong pasabugin ang anumang mahawakan ko. Hindi nga lang ito ganun kalakas. Kaya malas niya at buhay pa rin siya. Pero, kapag sumabog yung mga bombang inginabit ko sa mga katawan ninyo, sinisiguro kong patay kayo. Ngayon naman, ipapaliwanag ko kung paano patigilin ang bombang nakakabit sa inyo. Simulan natin sa kung paano ko ba ito nailagay. Kailangan ko lang hawakan ang anumang bahagi ng katawan ng target ko na gusto kong pasabugin habang binibigkas ang keyword. At ang keyword ay Bomber. Mukhang may nabiktima na naman ng bomber, ano? Basta, palagi kang mag-iingat sa bomber. Kung gusto niyo patigilin ng bomba, kailangan niyo ako mahawakan at magsabi ng mga katagang nahuli ko na ang bomber. Ganun lang. Kaya nga lang, may isa pa akong nen ability na pangmalapitan. Yun naman ang Little Flower. Ginagamit ko ito para pigilan ng sino man na hawakan ako. Kaya kung balak yung subukang patigilin ng bomba sa inyo, mag-iingat kayo. Yun lang. Mukhang gumagana naman lahat. Yan ang nen ability ko, ang countdown. Siguro nagtataka kayo kung bakit ako nag-speech dito tungkol sa kapangyarihan ko. Yun ang kondisyon na kailangan matupad para ma-activate ang timer ng mga bomba. Ganun pala. Hinihintay mo ang araw na halos kompleto ng mga card at kompleto dito lahat ng miyembro. May alok ako sa inyo kung ayaw niyong mamatay. Ganito ang mangyayari. Tatanggapin kong kabayaran sa pagligtas sa mga buhay ninyo ang 90 Stay Pocket Cards. Kung payag kayo rito, gagamit ako ng ibang paraan para sabay-sabay patigilin ng mga bombang nakakabit sa inyo sa oras na makuha ko ang mga Stay Pocket Cards.
Kung ayaw niyo naman, nasa sa inyo yun. Kapag wala kayong ginawang aksyon, sasabog yung bomba kapag umabot na sa zero ang counter. Kung gusto niyo munang paplanuhan ang bagay na to, sige lang. Maghihintay ako sa inyo sa lumang kastilyo ni Batera. Wala akong pakialam kung sino sa inyong pupunta basta mag-isa siya. Tingin ko, maluwag na ang mga tornilyo mo, no? Pwede ka namin sugurin ngayon. At mapapatigil namin ang mga bomba. Naisip mo ba yun? Talaga bang naniniwala kang paaalisin ka naming lahat sa lugar na ito? Oh, easy lang kayo. Kapag masyado kayo tensyonado, mapapabilis ang countdown. Alam nyo kasi, nakakonekta ang timer na yan sa mga pulso ninyo. Ano? Hindi! O paano? Kita na lang tayo! Libon! Tumakas na sa labas ng laro! Kailangan natin susundan! Hindi pwede! Kapag umalis tayo sa game, mawawala ang mga spell cards sa loob ng binder natin! Ano? Wala tayong gagawin! Huminahon kayo! Wala rin tayong magagawa kahit sundan pa natin siya. Nalimutan niyo na ba kung bakit tayo pumayag na makapagsanib puwersa? Dahil hindi tayo kasing lakas na ibang players dito! Sabihin niyo, may kahit isa pa sa inyo dito naniniwala na kaya niyo siyang matalo? Imposible. Kita naman sa mga kakayahan niya na napakalakas niyang Nen user. Kahit nasugurin pa natin siya ng sabay-sabay, kapag ginamit na niya ang Little Flower, tiyak na kapag may isa sa ating sumabog, maaaring sumabog lahat. Malas, ang lapit na sana natin matapos ang game. Una muna, kailangan magkasundo tayo sa hakbang na gagawin. Isusuko ba natin ang lahat ng card natin o lalabanan natin siya? Ibigay na natin sa kanya ang mga card. Please lang. Si Jeez pa, nauubusan na ng oras. Nakakagulat to ah. Si Nex ang inaasahan kong pupunta dito, hindi ikaw. Pareho lang tayong nagulat. Di ko inaasahang mag-isa ka. Si Sab at si Bara. Mga bomber members sila. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Ang singsing mo. May problema? Hindi ko pa pwedeng ibigay kasi ang totoo hindi pa kami nakakapagpasya sa gagawin. Nandito ako dahil nakikiusap si Nex na kung pwede, iwan mo na lang sa kanya ang Breath of Archangel card para mailigtas na si Gispa. Anong pakialam ko dun? Pag ganito, wala siya ating makakakuha ng mga card. Ha? Takot na takot silang lahat. Sa taranta nila, hindi sila makapag-isip ng tuwid. Kapag hindi sila nakapag-desisyon bago sila sumabog, mawawala ang data sa mga singsing nila. Pero kaya ko silang... Kaya mo silang ano? Kaya mo silang kumbinsihin, ganun? Gusto mo akong kumbinsihin makipagkasundo? Bibigyan kita ng tip. Kapag may gusto ka makuhang bagay, dapat maipakita mo kung gaano kang kakalmado at kung gaano ka kasira ulo ng magkasabay. Sandali lang! Kapag pinatay mo ako... Huwag kang mag-alala. Nalaman ko na kapag pinatay mo ang player sa labas ng game at kinuha mong singsing nila, hindi mabubura ang data ng stay pocket cards. Pero, walang silbi yun sa'yo dahil duda kung may hawak ang kahit anong cards na may halaga. Pasalubong mula kay Gendro. Huling pagkakataon nyo na to. Maliwanag. Leave. Yung spell card na leave. Akin na. Kailangan ko nang umalis kaya dali na. Hindi na yung may bibigay. Napakahirap makuha ng spell card na yon. Kaya hindi na yung pwedeng sayangin. Kung ganun wala akong magagawa. Kapag hindi ako nakabalik, imposible na para sa kanilang patayin ang mga bomba ninyo na sabay-sabay. Ano? Alam nyo kasi, isa rin akong bomber. Tatlo talaga kaming bomber. Si Gentro ang bida sa amin at kumbaga mga palamuti lang kami. Kapag idinikit namin ang mga hinlalaki namin habang sinasabi ang keyword, mawawala ang mga bomba. Yun ang tanging paraan para patigilin ng mga bomba ng sabay-sabay. Kung sa bagay, hindi ko na problema yon. Pwede naman ako lumabas dito sa ibang paraan pero bago ako makabalik kay Gentro, malamang lumipas na mga timer nyo. Teka, sandali! Ayan na, gamitin mo na. Sinasayang niyo pa ang oras ko. Dapat may 3 nang nakahanda nito sa susunod pagkatapos niyong ibigay sa amin ng mga card. Maliwanag. Samantala, 12 oras bago ibinunyag ni Genthru na siya ang bomber. Isang bangka ang makikitang patungo sa isla mula sa labas ng game. Sabi ko na, nasa tunay na mundo ito eh.